ang malakas na pagbuhos ng ulan, at ang pagngangalit ng bagyong humahagupit sa buong Maynila noong gabing iyon ay tila walang binatbat sa lamig at takot na bumabalot sa buong pagkatao ko habang nakatayo ako sa gitna ng marangyang sala. Ang mga nagkikislapang chandelier, ang mga mamahaling muebles na ako mismo ang pumili at nag-ayos, at ang mga bisitang nakasuot ng naggagandahang gown at suit ay tila naging may mga piping saksi sa pagguho ng aking mundo. Ito dapat ang gabi ng aming ikalimang anibersaryo bilang mag-asawa, isang marangyang housewarming party para sa mansyong pinaghirapan naming ipatayo sa Forbes Park. Ngunit sa isang iglap, naging entablado ito ng aking pinakamasaklap na bangungot. Ang sampal na iginawad sa akin ng asawa kong si Mateo Rosal ay nag-iwan ng nakapapasong hapdi sa aking pisngi, ngunit ang mas masakit ay ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig habang nakatingin sa akin nang may pandidiri at puot. Bumagsak ako sa malamig na marmol na sahig, nahihilo at halos hindi makahinga, habang ang paborito kong simpleng puting bestida na ako mismo ang nanahi ay nabahiran ng natapong pulang alak. Hindi ko lubos maisip na ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking sinamahan ko mula noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap bilang isang hamak na arkitekto, ang lalaking pinagsilbihan ko bilang isang simpleng may bahay at panadero para lamang matustusan ang kanyang mga pangangailangan, ay titingin sa akin ngayon na parang isang basahan. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Isandal mo na sa pader ang kahibangan mo dahil wala kang kwentang babae. Hindi ka na kailangan sa buhay ko! Ang boses ni Mateo ay isang mababang ungol. Bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa aking nagdurugong puso. Umangat ang paningin ko, malabo dahil sa mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. Nakita ko ang biyenan kong si Doña Carmela na nakatayo malapit sa hagdan, nakahalukip-kip at may pilyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Suot ang mga alahas na alam kong binili mula sa perang pinaghirapan ko. Sa kanyang tabi ay ang hipag kong si Beatriz, isang nag-aambisyong social media influencer na walang inisip kundi ang magpabongga sa internet. Nakasalukuyang nakatutok ang kamera ng kanyang pinakabagong iPhone sa akin habang humahalakhak. Kuya, itapat mo sa mukha niyang amoy arina at mantika. Magte-trending ito panigurado. Ang pamagat, ambisyosang panadero, pinalayas ng bilyonaryong arkitekto, ang kanilang kalupitan, ang kanilang perpektong koordinasyon upang pahirapan ako sa harap ng mga matataas na bisita, ay nagpamulat sa akin na hindi ito isang biglaang bugso ng damdamin. Isa itong dula na matagal na nilang pinagplanuhan. At ngayong gabi ang huling yugto. Lalo na nang makita ko ang babaeng nakakapit sa braso ni Mateo, si Clarice Vergara, ang anak ng isang sikat at makapangyarihang senador. Nakangisi at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang mga kamay ko nang subukan kong tumayo at ayusin ang aking damit na nadungisan at napunit sa bahaging balikat dahil sa malakas na pagtulak sa akin ni Mateo. Mateo, parang awa mo na. Hindi ko maintindihan. 5 taon, Mateo. Ako ang nagpakain sa pamilya mo noong wala pa kayong makain. Ako ang nagbigay ng mga disenyo na ginamit mo para makilala ka. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Pagmamakaawa ko, umaasa na may natitira pang hibla ng pagmamahal sa kanyang puso. Ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Mateo. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit sa akin. Hinawakan ng mahigpit ang aking buhok at hinila ito patalikod, dahilan para mapatili ako sa matinding sakit. Kinaladkad niya ako patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Binabaliwala ang aking mga pag-iyak at ang mga bulungan ng mga bisita na tila nasisiyahan sa iskandalong nasasaksihan nila. Wala na tayong dapat pag-usapan, Isabela. Ginawa mo ang trabaho mo bilang stepping stone ko at ngayon tapos na ang kontrata mo sa buhay ko. Pampalipas oras lang kita, isang hamak na probinsya ng walang kwenta. Isang pampalipas oras, isang kasangkapan. Iyon lang pala ang halaga ko sa nakalipas na 5 taon. Mama, buksan mo ang pinto, sigaw ni Mateo. At mabilis na tumalima si Doña Carmela. Binuksan ng maluwang ang mabigat na pintuang gawa sa mahogany. Ang malamig na hanging dala ng bagyo sa kamay nilaan ay agad na pumasok sa loob, humampas sa aking balat at nagpanginig sa aking buong katawan. Ang kalsada sa labas ng subdivision ay madilim, basa at walang kahit isang taong naglalakad
dahil sa lakas ng ulan. Mateo, wag! Maawa ka. Bumabagyo sa labas. Wala akong pupuntahan. Desperado kong pagsamo, ngunit tila mas na-excite pa siya sa takot ko. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas. Mas maganda nga yan, para makita ng buong mundo kung gaano kakaawa-awa. At sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Isang kalupitang ukit na sa aking kaluluwa. Buong lakas niyang hinigit ang kwintas na bigay niya sa akin noong kinasal kami, isang peking alahas pala na matagal ko nang iniingatan. At sa paghigit niya ay tuluyang napunit ang harapang bahagi ng aking damit hanggang baywang. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay nakakabingi. Sa isang iglap, nalantad ang aking katawan sa malamig na hangin at sa mga mapanghusgang mata ng kanyang pamilya at mga bisita. Napasigaw ako sa matinding hiya at kilabot, pilit na tinatakpan ng aking mga nanginginig na braso ang aking sarili. Ngunit, huli na, nakataas na ang telepono ni Beatrice at sunod-sunod na kumislap ang flash ng kamera. Say hi sa mga followers ko. Ex-ate, bagay na bagay sa'yo ang itsura ng isang pulubi. Malutong na halakhak ni Beatrice na nagpatayo ng aking mga balahibo. Walang awang itinulak ako ni Mateo palabas ng pinto. At gumulong ako sa basang-basang sementong hagdan ng mansyon. Kinuha niya ang aking lumang bag. Ibinuhos ang laman nitong iilang barya at mumurahing gamit sa gitna ng ulan at isinaboy ang aking mga damit. Lumayas ka at wag na wag ka nang babalik. Patay gutom. Sigaw niya. Noon, humakbang palapit ang aking biyanan. Hindi siya nakatingin sa aking mga mata. Sa halip, itinuro niya ang isang maputik, madilim, at umaapaw na kanal sa gilid ng kalsada kung saan nagtambak ang mga basurang inanod ng baha. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay may diin at ang pilyang ngiti ay nakabakat sa kanyang kulubot na mukha. Diyan ka nababagay, sa putikan. Tingnan natin kung may magpupulot pa sa iyong asong ulol ka. Matapos sabihin iyon, pumasok na sila sa loob kasama ang kanyang anak at ang bagong nobya nitong si Clarice at pabagsak na isinara ang pinto. Ang tunog ng paglak ng pinto ay umalingaw-ngaw ng malamig, tuluyang pumuputol sa anumang koneksyon ko sa lugar na tinawag kong tahanan. Naiwan akong nakaupo, nakayuko, nangangatog, at halos walang saplot sa gitna ng ulan at putik. Ang hangin ay humihiwa hanggang sa aking mga buto, ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig ng aking puso. Sa isang iglap, tumigil ang pagtulo ng aking mga luha, napalitan ng isang nakakikilabot na kawalan ng pakiramdam. Pakiramdam ko ay hindi na ako tao, kundi mas mababa pa sa mga basurang nasa paligid ko. Ang mga ilaw sa kabilang mansyon ay sumindi sandali. Sumilip ang ilang kapitbahay, ngunit muling namatay. Nakita nila, narinig nila, ngunit walang lumabas upang tumulong. Marahil ay natatakot silang bumangga sa maimpluwensyang si Mateo Rosal at sa pamilya Vergara. O marahil ay sanay na ang mga mayayaman sa lugar na ito na magbulag-bulagan sa pagdurusa ng iba. Yumukod ako sa dilim. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa hypothermia at labis na kahihiyan. Ano ang dapat kong gawin? Saan ako pupunta? Isang malalim na bangin ng kadiliman ang aking isipan. Eksakto sa sandaling iyon, isang mahinang ilaw mula sa screen ng lumang keypad cellphone na itinapon ni Mateo sa damuhan ang kumuha ng aking atensyon. Basag ang screen nito at basa na ng ulan. Ngunit himalang gumagana pa rin ito ang lumang teleponong waterproof na itinago ko. Isang kaisipan ang pumasok sa isip ko. Isang kaisipang buong lakas kong ibinaon sa limot sa nakalipas na 5 taon. Gumapang ako ng nanginginig at kinuha ang telepono. Ang aking mga daliring namamanhid ay halos hindi makapindot sa keypad. Wala itong contacts dahil iisang numero lang ang kabisado ko. Ang numero na itinanim sa isip ko ng aking lola Corazon bago ako naglayas 5 taon na ang nakararaan. Ang babala niya noon, kapag tinalikuran mo ang pamilyang ito, para sa lalaking yan, huwag kang babalik. Tumawag ka lang sa numerong ito kapag nasa bingit ka na ng kamatayan at wala ka ng matakbuhan. Sa nakalipas na 5 taon, gaano man kahirap, gaano man ako alipustahin ng pamilya Rosal, hindi ako nangahas tumawag. Ngunit ngayong gabi, wala na akong pagpipilian. Pinindot ko ang mga numero
at itinapat ang malamig na telepono sa aking tainga. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pagkatapos, isang pamilyar, malalim, at autoritatibong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi ko narinig sa loob ng 5 taon. Tito Eduardo. Nabasag ang boses ko, at matapos kong bigkasin ang pangalang iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko, at humagulgol ako ng malakas sa gitna ng ulan. Senyorita? Senyorita Isabela? Kayo po ba yan? Nasaan po kayo? Ang boses ni Tito Eduardo, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay at head ng security ng pamilya Buenaventura, ay puno ng matinding pag-aalala at gulat. Pinigilan ko ang aking paghikbi, at sa nanginginig na boses, sinabi ko ang address ng subdivision sa Forbes Park. Susunduin niyo po ba ako, Tito Eduardo? Parang awa niyo na. Senyorita, wag po kayong matakot. Papunta na kami. Kumapit lang po kayo. Parating na ang buong puwersa ng pamilya. Pinatay niya ang linya. Nabitawan ko ang telepono. Pakiramdam ko ay naubos na ang lahat ng lakas sa katawan ko. Nagawa ko na. Tumawag na ako. Binali ko ang sarili kong pangako. At humingi ako ng tulong sa imperyong aking tinalikuran. Bawat segundo, bawat minuto, ay parang isang walang hanggang kalbaryo. Ang bagyo ay lalong lumakas, at unti-unti kong nawawala ang pakiramdam sa aking mga binti. Pakiramdam ko ay bibigay na ako, eksakto sa sandaling iyon, hindi isa, hindi 2, kundi 5 magkakasunod na nakabubulag na ilaw ang bumasag sa kadiliman ng kalsada. Sumunod ang mababa at nakapanghihilakbot na ugong ng matataas na makina. Isang convoy ng 5 itim na bulletproof na Lexus LX600 at Toyota Land Cruisers, ang tahimik ngunit marahas na huminto sa harap ko, parang mga halimaw na dumating upang bawiin ang kanilang reyna. Ang buong kalsada ay biglang nagliwanag. Bumukas muli ang mga ilaw sa kalapit na mansyon, ngunit ngayon, walang nangahas na isara ito. Nakatingin sila, gulat na gulat at takot sa kanilang nakikita. Bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan. Si Tito Eduardo, na nakasuot ng pormal na itim na suit, ay mabilis na bumaba sa gitna ng ulan. Sa likod niya, 20 matitikas na tauhan na nakasuot ng itim at may mga earpiece ang mabilis na bumaba. Naglabas ng malalaking itim na payong at gumawa ng isang solidong pader sa paligid ko upang harangan ako mula sa anumang paningin. Hinubad ni Tito Eduardo ang kanyang makapal na trench coat at maingat itong ibinalot sa aking nanginginig at halos nakahubad na katawan. Sa init ng kanyang coat at sa nakikita kong luha ng awa at galit sa kanyang mga mata, hindi ko na napigilan ang aking sarili at muli akong napahagulgol. Senyorita Isabela, napakalaki ng paghihirap niyo, sabi ni Tito Eduardo na may basag na boses. Oras na para umuwi ang tunay na tagapagmana. Ang init ng coat ni Tito Eduardo ay bumalot sa akin, ngunit hindi ito sapat para tunawin ang lamig na tumagos na sa aking mga buto. Walang ibang salita. Dahan-dahan niya akong inalalayan patayo gamit ang kanyang matipunong braso. Ang mga bodyguards ay nanatiling nakatayo bilang isang pader. Pumuprotekta sa aking dignidad na saglit na nayurakan ng pamilya Rosal. Alam kong ang buong subdivision na ito, lalo na ang mga nakatira sa mansyong nasa likod ko, ay malapit ng harapin ang isang puwersang hindi nila kailanman inasahan. Inalalayan ako ni Tito Eduardo, papasok sa gitnang Lexus. Isang tauhan ang magalang na nagbukas ng pinto. Tinulungan niya akong maupo sa komportableng leather seat sa likod bago siya umikot upang sumakay sa front passenger seat. Pagkasara ng pinto, isang ganap na katahimikan at init ang yumakap sa akin, tuluyang naghihiwalay sa akin sa malupit na mundo sa labas. Ang init ng heater ng sasakyan ay dahan-dahang gumapang, nagpapablik ng pakiramdam sa aking mga daliri. Niyakap ko ang sarili ko sa loob ng malaking coat, nakatingin sa labas ng tinted na bintana. Ang convoy ay unti-unting umandar. Iniiwan ang lugar kung saan ako naging isang hamak na alipin. Ang pakiramdam ay kakaiba. Hindi na ako isang kaawa-awang biktima. Ako ngayon ay protektado at pabalik sa isang kapangyarihan. Ngunit ang pisikal na kaligtasan ay hindi makakapagpatigil sa bagyong nag-aalburuto sa aking kaluluwa. Ang imahe ni Mateo na pinupunit ang aking damit
ang pandidiri ni Doña Carmela habang itinuturo ang kanal, ang halakhak ni Beatriz, ang mapagmataas na tingin ni Clarice Vergara, lahat ay paulit-ulit na nagplay sa isip ko parang isang pelikulang puno ng katatakutan. Saan ako nagkamali? Tinanong ko ito sa sarili ko ng 1,000 beses. 5 taon na ang nakararaan. Naglayas ako mula sa aking pamilya sa Palawan dahil sa matinding pagtutol ng aking Lola Corazon, ang matriarch ng Buenaventura Holdings, ang pinakamalaking real estate at resort conglomerate sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Siargao upang magtago, mamuhay ng simple bilang isang baker at freelance artist. Doon ko nakilala si Mateo, isang nagbakasyong arkitekto na nagpakita ng kabutihan at pagmamahal sa akin. Akala ko siya ang knight in shining armor ko. Sumama ako sa kanya sa Maynila, itinago ang tunay kong pagkatao at piniling maging asawa niya. Ako ang naghurno ng tinapay araw-araw. Naglako para may pambayad kami sa renta. Nang magsimula siyang magtayo ng sariling firm, palihim kong ginamit ang aking talento sa pagdesign. Ako ang gumuhit ng mga blueprint na nanalo ng awards sa ilalim ng pangalan niya. Binigay ko ang lahat. Naging utusan ako ng ina niyang matapobre. Naging taga-sponsor ng ambisyosang kapatid niya. Habang pinaniniwalaan ang pangako ni Mateo na balang araw ay aahon kami at bubuo ng masayang pamilya. At ano ang nakuha ko bilang kapalit? Pagtataksil at walang katapusang pang-aalipusta. Akala ko kaya ng pag-ibig na lampasan ang lahat, ngunit nagkamali ako. Ibinigay ko ang puso ko sa isang demonyong nag-anyong anghel, sa isang taong walang alam kundi manggamit at mangapak. Senyorita, uminom po muna kayo ng mainit na salabat para maibsan ang lamig. Ang boses ni Tito Eduardo ay bumasag sa aking pagkatulala. Inabutan niya ako ng isang thermos cup. Naamoy ko ang pamilyar na anghang ng luya at tamis ng pulot ang inuming palagi niyang inihahanda para sa akin noong bata pa ako sa tuwing nilalagnat ako. Nanginginig kong kinuha ang tasa at ang init nito ay kumalat sa aking mga palad. Uminom ako at naramdaman ko ang ginhawang gumapang sa aking lalamunan. Salamat, Tito Eduardo, bulong ko. Nakatingin siya sa akin sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot at pagsisisi. Sana ay hinanap ko kayo agad. Sana ay hindi ko hinayaang maranasan nyo ang ganitong pagdurusa. Kung alam ko lang. Umiling ako. At muling tumulo ang mga luha ko. Hindi nyo kasalanan, Tito. Ako ang naging tanga. Nagtiwala ako sa maling tao. Nabulag ako ng pag-ibig. Bumuntong hininga si Tito Eduardo. Alam ba ni Lola? Nag-aalangan kong tanong. Ang puso ko ay muling kinabahan. Ang aking Lola Corazon ay kilala bilang ang Iron Lady ng industriya ng negosyo sa Pilipinas. Siya ang humawak ng aming imperyo nang mamatay ang mga magulang ko sa isang plane crash noong bata pa ako. Estrikto, walang puso sa negosyo, at dominante. Nang sabihin ko sa kanya na magpapakasal ako sa isang lalaking walang maipagmamalaki, nagwala siya. Binigyan niya ako ng ultimatum. Iwan si Mateo o umalis ng pamamahay ng walang ni isang kusing. Pinili ko ang pag-ibig, kaya't hindi ko magawang lumingon pabalik dahil sa hiya. Sinabihan ko na po si Doña Corazon nang matanggap ko ang tawag niyo, senyorita. Hinihintay niya po kayo sa ancestral mansion sa New Manila. Walang ibang naramdaman ang Donya, kundi labis na pag-aalala, sagot ni Tito Eduardo. Ang salitang pag-aalala ay nagpabigat sa aking dibdib. Paano ko siya haharapin? Natatakot akong makita ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Pumasok ang convoy sa malalapad at tahimik na kalsada ng New Manila. Unti-unting lumitaw ang malalaking puno ng akasya at ang mga matatandang mansyon na nagtatago ng yaman ng mga pamilyang nagmula pa sa nakaraang siglo. Huminto ang sasakyan sa harap ng gahiganteng gate na gawa sa bakal ng Buenaventura Estate. Unti-unting bumukas ito. Inilalantad ang mahabang driveway na napapalibutan ng mga manicured gardens. Ang ilaw mula sa grandeng mansyon ay nagbibigay ng mainit na pagtanggap, parang sinasalubong ang pagbabalik ng nawawalang prinsesa. Ngunit sa halip na ginhawa, isang panibagong emosyon ang sumiklab sa aking dibdib. Isang apoy. Apoy ng matinding paghihiganti. Mateo Rosal, Doña Carmela, Beatriz, Clarice Vergara,
Ipinikit ko ang aking mga mata at iniukit ang 4 na pangalang ito sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ang sakit at kahihiyang ipinalasap nila sa akin ngayong gabi, panunumpa ko sa Diyos, babayaran nila iyon ng milyon-milyong beses na mas matindi. Pinagbuksan ako ng pinto at nilanghap ko ang hangin ng aking tahanan. Hindi na ako ang mahinang Isabela ng kahapon. Mula sa putik at ulan, isang bagong Isabela Buenaventura ang isisilang. Inalalayan ako ni Tito Eduardo hanggang sa bungad ng malaking double doors na gawa sa Nara. Nanginginig ang aking mga tuhod. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang napakaliwanag na foyer at doon, nakatayo sa gitna, nakasandal sa kanyang tungkod na may gintong ulo ng agila, ay ang aking Lola Corazon. Nakasuot siya ng formal na silk robe. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit ang kanyang mukha na kilala sa pagiging matapang at walang emosyon ay ngayon ay basag na basag. Nang magtama ang aming mga paningin, tila huminto ang ikot ng mundo. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang galit o panunumbat. Nakita ko lamang ang pangungulila ng isang lola. Hindi ko na kaya. Binitawan ko ang braso ni Tito Eduardo. Patakbong lumapit kay Lola. Bumagsak sa aking mga tuhod sa kanyang harapan at humagulgol ng ubos lakas. Lola! Lola! Patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Maling-mali po ako. Ang aking pag-iyak ay punong-puno ng pighati, sakit at matinding pagsisisi. Ang tungkod ni Lola ay bumagsak sa sahig. Nanginginig siyang yumuko. At ang kanyang mga kamay na pinalambot ng panahon ay humaplos sa aking basa at maruming mukha. Apo ko, andito ka na. Nakauwi ka na, Isabela. Ang mahalaga ay buhay ka at nakauwi ka. Garalgal na boses ni Lola. Hindi niya ako pinagalitan. Niyakap niya ako ng mahigpit. At ang yakap na iyon ang naging pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Umiyak kaming dalawa habang ang mga kasambahay at si Tito Eduardo ay tahimik na nakayuko sa gilid, nagbibigay galang sa aming muling pagkikita. Pinatayo ako ni Lola at inalalayan papunta sa sala. Paliguan niyo ang apo ko. Bigyan niyo siya ng pinakamakapal na damit at ipaghanda niyo siya ng mainit na sopas kapag nakabawi na siya ng lakas. Mag-uusap tayo, utos niya. Muling bumalik ang autoridad sa boses. Matapos ang halos 1 oras na pagbabad sa mainit na tubig, na tila naghugas ng dumi mula sa putik ng Forbes Park, nagsuot ako ng malambot na silk pajamas. Nang bumalik ako sa library ng mansyon, naghihintay na si Lola, may hawak na isang baso ng brandy. Umupo ako sa harap niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ng mga hampas lupang iyon sa tagapagmana ko? Kalmadong tanong ni Lola, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nagsalita ako. Ikinuwento ko ang lahat ng walang labis at walang kulang. Ang 5 taong pagtitiis. Ang pagluluto ng tinapay sa madaling araw para may maipambayad sa kuryente. Ang pang-aalipusta ng biyenan ko na ginawa akong katulong. Ang pagwaldas ng hipag ko sa perang pinaghirapan ko. Ang mga disenyo na iginuhit ko ng palihim na inaangkin ni Mateo. At ang rurok ng lahat ang gabing ito. Ang sampal, ang pagpunit sa damit ko, ang pagtulak sa akin sa gitna ng bagyo, ang pagtuturo sa kanal, at ang presensya ni Clarice Vergara bilang bagong babae ni Mateo. Tahimik na nakinig si Lola. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng silya hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nang matapos ako, uminom siya ng brandy at huminga ng malalim. Tito Eduardo, malamig niyang tawag. Mabilis na pumasok si Tito Eduardo. Opo, Doña Corazon, gusto kong alamin mo ang lahat ng tungkol sa Mateo Rosal na yan, ang kanyang pamilya, kumpanya, negosyo, utang, at mga sikreto. Pati na rin ang koneksyon nila sa mga Vergara. Bigyan kita ng 20 oras, utos ni Lola. Masusunod po, Lola. Nanginginig kong sabi. Patawad po talaga, ang tanga-tanga ko. Nabulag ako ng pag-ibig. Hindi kasalanan ang magmahal, Isabela. Malumanay ngunit matigas na sagot ni Lola. Ang kasalanan ay ang ibigay ito sa taong hindi karapat-dapat. Ngunit tapos na iyon.
Isipin mo na lang na nagbayad ka ng napakamahal na tuition fee sa eskwelahan ng buhay. Mula ngayon, walang sino man, lalo na ang mga patay gutom na nag-aastang mayaman na iyon, ang makakapanakit sa iyo. Nauunawaan mo? Opo, Lola. Tumango ako. Nararamdaman ang pagbangon ng isang panibagong tapang sa aking dibdib. Pumasok ako sa dati kong kwarto na 5 taon nang hindi nagagalaw. Perpekto pa rin ang pagkakaayos nito. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Bumalik sa alaala ko ang unang pagkikita namin ni Mateo sa Siargao. Isa siyang gwapong arkitekto na may matamis na dila. Iniligtas niya ako mula sa isang holdapper o ganoon ang akala ko noon. Minahal niya ang simpleng Bella na gumagawa ng cupcakes. Ngunit habang inaalala ko ang lahat, may kung anong mali. Paano niya nalaman na pumupunta ako sa isang liblib na bahagi ng isla araw-araw? Paano siya laging nasa tamang oras, sa tamang lugar? Naidlip ako na may mga tanong na bumabagabag sa isip ko. Kinabukasan, maagang kumatok si Tito Eduardo. Pumasok siya dala ang mga papeles. Senyorita, narito na po ang unang bahagi ng investigasyon. Bumaba ako patungo sa opisina ni Lola, kung saan naghihintay ang aming pamilyang abogado, si Attorney Gabriel. Si Gabriel ay anak ng dating abogado ni Lola. Bata pa, ngunit kilala bilang pinakamatapang at pinakamatalinong corporate lawyer sa bansa. Pagkakita sa akin, tumayo siya at bahagyang yumuko. Walang bahid ng panghuhusga sa kanyang mga mata, bagkus ay may nakatagong paghanga at simpatiya. Umupo ka, Isabela. Basahin mo yan, utos ni Lola. Nanginginig na binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay ang financial records ng Rosal Architectural Firm. Nanlaki ang mga mata ko. Ang firm na ito ay nagsimula sa puhunan na 50 million pesos. 50 milyon noong mag-asawa kami ni Mateo. Niwala siyang pambili ng disenteng sapatos. Saan galing ang perang ito? At ang mas nakakagulat, nakita ko ang mga bank transfers na nanggagaling sa isang offshore account na nagngangalang IB Trust. IB Trust. Isabela Buenaventura Trust. Mahinang basa ko. Ano ito, Lola? Iyan ang trust fund na iniwan sa iyo ng mga magulang mo bago sila mamatay. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Automatiko itong naglilipat ng pondo bawat buwan para sa allowance mo. Dahil hindi mo ito ginagalaw simula nang umalis ka, patuloy itong naipon. Pero paano? Paano napunta kay Mateo? Nalilitong tanong ko. Noong kinasal kayo, pinapirma kanya sa mga dokumento ng bangko, gamit ang rason na kailangan ito para sa pag-a-apply nyo ng housing loan. Ngunit ang totoo, pinapirma kanya ng special power of attorney. Siya ang kumokontrol sa pera mo, Isabela. Ginagamit niya ang sarili mong pera para magpatayo ng kumpanya, bilhin ang mansyon sa Forbes Park at buhayin ang ina at kapatid niya sa layaw, habang ikaw ay nagpapakahirap magbenta ng tinapay sa kalye. Sila ay nagpapakasasa sa yaman ng pamilya mo, parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Ang buong imahe ng hardworking na asawa ay isang malaking kasinungalingan. Ako ang bumuhay sa kanila gamit ang sarili kong pera, habang pinapamukha nila sa akin na ako ay isang pabigat. Ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang kawalang hiyaan, ay walang hangganan. At hindi lang iyon. Inilipat ko ang pahina at nakita ko ang mga detalye ng mansyon na ipinatayo niya. Nakapangalan ito sa isang dummy corporation na konektado kay Senador Vergara, ang ama ni Clarice. Ano ang kinalaman ng mga Vergara rito? Tanong ko. Sumimangot si Lola. Diyan pumapasok ang mas malaking sabwatan. Ang mga Vergara, ang pinakamalaking kalaban ng Buenaventura Holdings sa pagkuha ng mga prime real estate sa Maynila. Ayon sa investigasyon ni Gabriel, 5 taon na ang nakararaan bago kayo nagkita ni Mateo sa Siargao. Si Mateo ay may malaking utang sa gambling syndicates. Si Senador Vergara ang nagbayad ng utang niya. Kapalit noon, inutusan siyang hanapin ka sa Siargao, paibigin ka, at siguraduhing hindi ka kailanman babalik upang kunin ang iyong posisyon sa kumpanya natin. Napatakip ako ng bibig. Ibig mong sabihin, mula pa noong una. Walang naging aksidente, Isabela, malamig na sabi ni Gabriel. Ang hold-upper sa isla?
Bayaran ni Mateo ang pagiging knight in shining armor niya, isang script. At ngayong nakuha na ni Senador Vergara ang tiwala ni Mateo at nakontrol na ang iyong trust fund, itatapon ka na nila tulad ng isang basahan dahil handa ng pakasalan ni Mateo si Clarice. Isa kang biktima ng isang malaking corporate at political conspiracy. Gumuho ang mundo ko, ngunit mula sa mga guho nito ay bumangon ang isang halimaw. Hindi lang ito isang simpleng kwento ng panloloko sa pag-ibig. Isa itong direktang pag-atake sa aking buhay, sa aking pera, at sa imperyo ng aking pamilya. Naging pawn ako sa isang laro ng chess na hindi ko alam na nilalaro ko. Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit ko sinasabing magpakatatag ka? Tanong ni Lola. Ang kanyang mga mata ay nanliliyab sa galit at determinasyon. Ito ay hindi na lamang tungkol sa nawasak mong puso. Ito ay digmaan para sa Buenaventura Holdings. At bilang nag-iisang tagapagmana ko, ikaw ang dapat pumutol sa sungay ng mga demonyong yan. Tiningnan ko si Lola. Pagkatapos ay si Gabriel. Ang takot at pagkalito na naramdaman ko kagabi sa gitna ng bagyo ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng kasing tigas ng aserong paninindigan. Tama si Lola. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. Kailangan kong maging berdugo ng sarili kong kwento. Ano ang una nating gagawin? Kalmado ngunit matigas kong tanong. Ngumiti si Lola ng may pagmamalaki. Kailangan mo munang ibalik ang iyong korona. Isang pagkakakilanlan na magpapanginig sa kanilang mga tuhod. Tiningnan niya si Gabriel. Attorney, Gabriel, ihanda ang lahat ng papeles. Idemanda si Mateo Rosal at ang buong pamilya niya ng estafa, fraud, at grand theft. Paghandaan din ang pagbawi sa lahat ng ari-arian na binili gamit ang pera ng apo ko. Binalingan niya si Tito Eduardo. Tawagan ang PR team. Sa loob ng isang oras, gusto kong maglabas ng press release sa lahat ng major news outlets, television, at social media. I-announce ang pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana at bagong CEO ng Buenaventura Holdings. Si Isabela Buenaventura. Namayani ang katahimikan. CEO? Lola. Kakayanin ko ba? Wala nang pero-pero. Isabela, sayo ang posisyong ito. Kunin mo ang nararapat sayo. Pagbabayarin natin sila ng dugo at luha. Huminga ako ng malalim at tumango. Handa na ako, Lola. Ang bagyong ginawa ni Lola ay sumalpok sa media nang mas mabilis at mas malakas kaysa sa bagyong dumaan kagabi. Makalipas ang isang oras, ang headline sa lahat ng balita ay ang pagbabalik na prinsesa Isabela Buenaventura. Uupong CEO na Buenaventura Holdings matapos ang 5 taong pagkatahimik. Kasama ng artikulo ang isang litrato ko na kinuhanan noong debut ko maganda. Inosente, ngunit puno ng kapangyarihan. Sigurado akong sa kabilang dulo ng Maynila, sa loob ng mansyon sa Forbes Park, nakita na ni na Mateo, Doña Carmela, at Beatriz ang balita. Sigurado akong nanigas sila sa takot. Ang babaeng pinulot lang nila sa kalsada at tinuring na pabigat, ang babaeng itinulak nila sa putikan, ay ang bilyonaryang magpapabagsak sa kanila. Pinatawag ni Lola ang pinakamagagaling na stylist, image consultant, at business mentor sa Pilipinas. Ang aking mahaba at magulong buhok ay ginupit at kinulayan ng eleganteng chestnut brown na bumagay sa aking mapuputing balat. Ang mga kamay kong may kalyo dahil sa pagmamasa ng harina ay dumaan sa mga spa treatments. Ang aking wardrobe na puro lumang damit ay pinalitan ng mga custom-tailored suits, Chanel dresses, at Hermes bags. Bawat hakbang ko sa suot kong Christian Louboutin heels ay may tunog ng autoridad. Sa loob ng isang linggo, sumailalim ako sa matinding crash course sa business management, law, at corporate strategy sa ilalim mismo ni Gabriel. Si Gabriel ay naging mahigpit na guro. Ngunit sa tuwing nakikita niya akong napapagod, palagi siyang may inihandang kape at mga salitang nagpapalakas ng loob. Ang kapangyarihan ay wala sa perang hawak mo, Isabela. Sabi ni Gabriel isang gabi habang nirerepaso namin ang mga kontrata. Nasa kung paano mo papaniwalain ang kalaban mo na wala silang laban sa'yo bago ka pa man sumugod. At paano ko gagawin iyon? Tanong ko.
Ngumiti si Gabriel, isang ngiting nakakatunaw ngunit mapanganib. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila na buhay ka, maganda, at hawak mo ang lieg nila. Matapos ang isang linggo ng preparasyon, nagpasya akong bisitahin ang lugar na dati kong tinawag na tahanan, ang Rosal Architectural Firm. Pumili ako ng isang puting Porsche Panamera mula sa garahe ni Lola. Nakasuot ako ng isang emerald green na silk suit, malaking sunglasses, at sapatos na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay na ipon ni Doña Carmela. Tumigil ang Porsche sa harap ng modernong building ng firm ni Mateo sa BGC. Bumaba ako. Ang guard na dati ay tinatawanan ako kapag nagde-deliver ako ng mga cupcake para kay Mateo. Ay ngayon ay nanigas at nagmamadaling pinagbuksan ako ng pinto. Naglakad ako papasok sa lobby na parang ako ang nagmamay-ari nito, na totoo naman dahil pera ko ang ginamit dito. Dumiretso ako sa elevator paakyat sa executive floor. Nang bumukas ang elevator, ang lahat ng empleyado ay napatingin sa akin. Bulong-bulungan ang sumunod. Sino yan? Ang ganda. Wait, kamukha niya yung asawa ni Sir Mateo. Pero imposible. Di ba mahirap lang yon? Naglakad ako patungo sa opisina ni Mateo. Walang kumatok. Binuksan ko ang pinto. Si Mateo ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Kausap si Doña Carmela at Beatriz. Malamang ay nagpaplano ng kasal nila ni Clarice. Nang mag-angat sila ng tingin at makita ako, tila nakakita sila ng multo. Nabitawan ni Mateo ang kanyang mamahaling pluma. Si Doña Carmela ay napatayo at napahawak sa kanyang dibdib. Si Beatriz ay napanganga, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Isabela? Nauutal na sambit ni Mateo. Ang mukha niya ay namumutla, pinagpapawisan ng malamig. Inalis ko ang aking sunglasses at ngumiti ng napakatamis ngunit kasing lamig ng yelo. Good morning, Mateo. Doña Carmela. Beatriz. Kamusta ang buhay ng mga magnanakaw? Anong ginagawa mo rito? Ikaw na patay gutom ka? Matapang na sigaw ni Doña Carmela, ngunit halata ang panginginig ng boses niya. Hindi pa rin yata siya nakapanood ng balita. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ipinatong ko ang dalawang kamay ko sa lamesa ni Mateo at tinitigan siya sa mata. Nandito ako para kunin ang akin. Oh, by the way, nabalitaan ko na magsasampa na ng foreclosure ang bangko bukas dahil ipinahinto ko na ang pagpasok ng pera mula sa IB Trust. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Alam na niya, napanood na niya. Ang lalaking laging mukhang kalmado ay ngayon ay parang isang dagang naipit. Bella, mag-usap tayo. Mali ang iniisip mo. Pwede kong ipaliwanag. Paliwanag? Tumawa ako. Wala nang paliwanag, Mateo. Tapos na ang script mo. Tapos na ang kontrata mo kay Senador Vergara. Oo nga pala. Bumaling ako kay Beatriz, na ngayon ay nanginginig at pilit itinatago ang fake designer bag niya. Beatriz, make sure na i-vlog mo kapag pinalayas na kayo sa Forbes Park, ha? Gusto kong makita kung anong title ang ilalagay mo. Ambisyosang pamilya. Balik sa squatter? Walang hiya ka. Asawa mo pa rin ang anak ko. May karapatan kami sa pera mo. Sigaw ni Doña Carmela, na ngayon ay lumalapit sa akin para manampal. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya, mahigpit ko itong sinalo at pinilipit ng kaunti kaya napangiwi siya. Wag na wag mo akong hahawakan ng marumi mong kamay, mariin kong bulong. Ang pera ko ay pera ko. Kinasuhan ko na kayo ng estafa. Bukas, lahat ng bank accounts nyo ay frozen. Good luck sa paghahanap ng pambili ng bigas. Binitawan ko siya at padabog siyang napaupo sa sofa. Naglakad ako palabas ng opisina. Isabela, parang awa mo na. Narinig kong sigaw ni Mateo, ngunit hindi na ako lumingon. Sa paglabas ko ng gusali at pagpasok sa aking Porsche, naramdaman ko ang unang tagumpay. Ngunit ito ay patikim pa lamang. Ang totoong pagpapahirap ay magsisimula pa lang. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong agad ako ni Gabriel. May hawak siyang tablet. Magandang simula, Isabela. Ngunit may mas magandang balita ako. Ipinakita niya sa akin ang screen. Ang dalawang pinakamalaking kliyente ng Rosal Architectural Firm ay mga kumpanya pa lang nasa ilalim ng umbrella ng Buenaventura Holdings.
Agad kong pinakansela ang mga kontrata kaninang umaga. Sila ay opisyal ng walang kinikita. Bukod pa rito, ang mga suppliers ng materyales na inutangan niya ay nagsimula ng maningil matapos kumalat ang balita na siya ay iniimbestigahan para sa fraud. Paano ang mansyon sa Forbes Park? Tanong ko. Nakahanda na ang court order. Dahil napatunayan nating pera mo ang ipinambili gamit ang fraud, kinumpis ka na ito ng korte bilang ebidensya. Bibigyan lang sila ng 24 oras para lumikas. Isang masarap na ngiti ang namutawi sa mga labi ko. 24 oras. Gusto kong makita kung paano sila magkakagulo. Samantala, sa loob ng Rosal Residence, sumabog ang isang malaking gyera. Pag-uwi ni Mateo, sinalubong siya ng nagwawalang si Doña Carmela. Mateo, ano itong notice na dumating galing sa sheriff? Papalayasin daw tayo bukas. Paano nangyari ito? Umiiyak si Beatriz. Kuya, canceled na ang credit cards ko. Nakakahiya. Nasa mall ako kanina at na-decline ako sa harap ng mga kaibigan ko. Sabi nila, scammer daw tayo. Galit na ibinato ni Mateo ang kanyang briefcase sa pader. Tumahimik kayong dalawa. Kasalanan niyo ito. Kung hindi niyo sana siya tinrato ng masama, baka nakumbinsi ko pa siyang bigyan tayo ng pera. Pero anong ginawa niyo? Ipinahiya niyo siya sa harap ng maraming tao. Pinalayas niyo siya ng walang damit sa bagyo. Abat ako pa ang sinisisi mo. Sigaw ni Doña Carmela. Sino ba ang nagsabing patuloy natin siyang lokohin at hiwalayan para pakasalan mo si Clarice Vergara? Ikaw ang nagplano nito! Habang nagsisigawan sila, tumunog ang telepono ni Mateo. Si Clarice. Mabilis niya itong sinagot, umaasang makakakuha ng tulong sa pamilya ng politiko. Babe, kailangan ko ng tulong mo. Nalaman na ni Isabela ang lahat. Mateo, malamig na boses ni Clarice mula sa kabilang linya. Huwag mo na akong tatawagan. Napanood na ni Daddy ang balita. Hindi kami pwedeng madawit sa kasong estafa mo. Cancelled na ang kasal. Kanya-kanya na tayo. Clarice, wait. Ginawa ko to para sa inyo ni Senador. Binabaan siya ng telepono. Si Mateo ay napaluhod. Tuluyang napagtanto na wala na siyang kakampi. Ginamit lamang siya ng mga Vergara at nang pumalpak siya, iniwan siya sa ere. Kinabukasan, isang viral video ang kumalat sa social media. Sa video, makikita sina Doña Carmela, Beatriz at Mateo na pilit kinakaladkad palabas ng mansyon sa Forbes Park ng mga pulis at sheriffs. Dala lamang ang ilang maleta. Nakikipagsabunutan pa si Doña Carmela sa mga pulis habang si Beatriz ay nagtatakip ng mukha. Oh, how the tables have turned, komento ni Gabriel habang pinapanood namin ang video sa opisina. Ano ang susunod na hakbang, Madam CEO? Gusto kong sirain ang reputasyon nila hanggang sa wala na silang mapuntahan, sabi ko. At para sa mga Vergara, oras na para ilantad ang sabwatan nila. Nagpatawag ako ng isang press conference. Puno ang hall ng mga mamamahayag mula sa lahat ng malalaking network. Umakyat ako sa stage. Suot ang isang puting business suit na nagpapamalas ng aking kalinisan ng hangarin ngunit may nakatagong tapang. Magandang umaga. Ako si Isabela Buenaventura. 5 taon na ang nakararaan. Pinili kong mamuhay ng tahimik. Ngunit ang aking katahimikan ay sinamantala ng mga taong sakim. Panimula ko, tinitingnan ang bawat kamera ng direkta. Ipinakita ko sa screen sa likod ko ang mga ebidensya, ang mga pekeng kontrata, ang paglipat ng pondo, at ang pinakamabigat sa lahat, ang isang audio recording mula sa isang whistleblower sa opisina ni Senador Vergara na nagpapatunay na binayaran ng senador si Mateo Rosal upang lokohin ako at nakawin ang aking trust fund upang maparalisa ang Buenaventura Holdings. Ang buong hall ay nagkagulo. Ang eskandalo ay hindi lang basta domestic dispute. Isa na itong malaking national corruption at corporate espionage scandal. Wala akong ititira, sabi ko sa mic. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw. Ang sinumang nagtangkang nakawin ang aking pagkatao, ang aking pamilya, at ang aking dignidad ay haharap sa buong puwersa ng batas. At sa aking dating asawa, magkita na lang tayo sa korte. Ang press conference ay naging parang bomba na sumabog sa buong bansa. Ang approval rating ni Senador Vergara ay bumagsak ng husto.
at ang ombudsman ay agad na nag-issue ng investigasyon laban sa kanya. Si Clarice ay tumakas papuntang Amerika upang iwasan ang kahihiyan. Samantala, ang pamilya Rosal ay nagkagutay-gutay. Nangupahan sila sa isang maliit at mabahong apartment sa labas ng Maynila. Ang dating nagmamayabang na si Doña Carmela ngayon ay napipilitang maglako ng mga basahan at turon sa kanto para may makain. Na madalas ay pinagtatawanan ng mga kapitbahay na nakakilala sa kanya mula sa viral video. Si Beatrice ay sinubukan muling mag-vlog para makakuha ng simpatiya, ngunit lahat ng comments ay puno ng pangungutya at pambabastos. Dahilan para mag-deactivate siya ng lahat ng kanyang accounts at makipagtanan sa isang tambay upang makatakas sa kanyang ina. Ngunit para kay Mateo, ang pagbagsak niya ay hindi sapat para matumbasan ang sakit na ibinigay niya sa akin. Araw-araw, nakakatanggap siya ng mga notices mula sa bangko, subpina mula sa korte, at mga banta mula sa mga dating pinagkakautangan niya sa sugal. Naging desperado siya. At ang desperasyon ay nagtutulak sa tao na gumawa ng kahibangan. Isang gabi, habang umuulan muli ng malakas, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Hello, Isabela. Ang boses ay garalgal, pamilyar, at puno ng banta. Si Mateo. Buhay ka pa pala, Mateo. Akala ko ba nakakulong ka na? Malamig kong sagot. Wala na akong pakialam sa buhay ko, Isabela. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko, ang kinabukasan ko. Sigaw niya. Binalik ko lang kung ano ang kinuha mo sa akin. Kasalanan mo yan. Talaga ba? Tumawa siya. Isang halakhak na parang nabaliw na. Pwes, may kinuha rin ako sa'yo. At kung hindi ka pupunta sa abandonadong warehouse ng Buenaventura Holdings sa Quezon City nang mag-isa sa loob ng 1 oras, papatayin ko ang pinakamamahal mong abogado. Nanlaki ang mga mata ko. Si Gabriel. Agad kong chinek ang phone ko. Wala ngang reply si Gabriel sa mga messages ko simula pa kaninang hapon. Huwag mong subukang saktan si Gabriel, Mateo. Tandaan mo, kapag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa impyerno. Pumunta ka ng mag-isa, walang pulis. Kung hindi, dadanak ang dugo dito. Pinatay niya ang linya. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Lola. Baka atakihin siya sa puso. Ngunit hindi ako pwedeng pumunta ng walang plano. Mabilis kong tinawagan si Tito Eduardo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Senyorita, masyadong delikado. Huwag kayong pumunta. Tito, hindi ko pwedeng hayaang mamatay si Gabriel dahil sa akin. Sundan niyo ang GPS tracker ng kotse ko. Bibigyan ko kayo ng 15 minutes head start. At palibutan niyo ang warehouse. Pagpasok ko, huwag kayong susugod hanggat wala kayong naririnig na signal. Nagmaneho ako sa gitna ng ulan, patungo sa abandonadong warehouse. Madilim, mabaho, at puno ng kalawang ang buong paligid. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Gabriel na nakagapos sa isang upuan. May pasa sa mukha at dumudugo ang labi. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo. May hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Gabriel. Si Mateo ay mukhang taong grasa. Mahaba ang buhok, magulo ang balbas, mapula ang mga mata at amoy alak. Dumating ang reyna, nakangising sabi ni Mateo. Isabela, wag! Tumakbo ka na! Sigaw ni Gabriel, ngunit sinampal siya ni Mateo ng hawakan ng baril. Tumahimik ka! Ikaw ang bagong lalaki niya, ha? Ikaw ba ang pumalit sa akin? Pakawalan mo siya, Mateo. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Mahinahon kong sabi, habang naglalakad palapit, pinapakiramdaman ang earpiece na nakatago sa buhok ko. Nakikinig si Tito Eduardo at ang mga tauhan. Gusto ko ng pera, Isabela. 500 milyon. Ipadala mo ngayon sa offshore account ko o pasasabugin ko ang utak ng lalaking to. Alam mong hindi na ako magpapadala ng pera sa'yo. Tapos na ang pagiging tanga ko. Humalakhak si Mateo ng malakas, puno ng pighati at kabaliwan. Tanga? Oo, ang tanga-tanga mo, Isabela. Naniwala ka na minahal kita doon sa Siargao? Lahat yun plano. Tuwing hahalikan kita, nandidiri ako. Dahil ang totoo, ginagamit lang kita para bayaran ng mga Vergara ang utang ko.
Gustong-gusto kong patayin ang lola mo at ikaw para makuha ko ang buong Buenaventura. Ang bawat salita niya ay nagpatunay ng kanyang kasamaan, ngunit imbes na masaktan, mas lalo lamang akong tumapang. Alam ko, Mateo, matagal ko nang alam, kayo ni Vergara ang mga anay na sumira sa buhay ko. Pero tingnan mo kung sino ang nakatayo ngayon at kung sino ang mukhang basurero. Huwag mo akong inisin. Kinalabit niya ang martilyo ng baril. Tumingin ako sa mata ni Gabriel. Tumango siya ng kaunti. Isang senyales. Ngayon na, Tito Eduardo, sigaw ko. Sa isang iglap, nabasag ang mga salamin sa itaas ng warehouse. Pumasok ang mga tauhan ni Tito Eduardo mula sa bubong, mula sa mga bintana, at mula sa pinto. Tumunog ang mga flashbang. At napasigaw si Mateo sa pagkabulag at pagkabingi. Mabilis na tumakbo si Gabriel, na kanina pa pala nagawang paluwagin ang tali sa kanyang kamay, papunta sa akin, at niyakap ako para protektahan mula sa gulo. Napaligiran si Mateo ng higit sa 30 armadong tauhan, kasunod ang puwersa ng SWAT na tinawag ni Tito Eduardo. Agad siyang pinabagsak sa lupa, pinusasan, at dinala palabas habang sumisigaw, nagmumura, at nagwawala. Isabela, babalikan kita. Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya habang isinasakay sa police car. Nakatingin lamang ako sa kanya ng may malamig na awa. Tapos na tayo, Mateo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa impyerno. Nilingon ko si Gabriel. Hinaplos ko ang pasa sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Mas ayos pa sa ayos. Dumating ang aking knight in shining armor. Natawa ako habang tumutulo ang luha. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Lumipas ang 1 taon matapos ang gabi ng pag-aresto kay Mateo. Ang hustisya ay matamis at ang karma ay walang iniiwang utang. Si Mateo Rosal ay nasentensyahan ng reclusion perpetua dahil sa kidnapping with attempted murder, bukod pa sa kabi-kabilang kaso ng estafa at money laundering. Ang lalaking dati nagmamayabang sa kanyang marangyang buhay sa Forbes Park ay nakakulong ngayon sa pinakasikip at pinakamabahong selda sa Bilibid. Binubugbog ng mga kapwa presong hindi nagugustuhan ang kanyang kayabangan. Si Doña Carmela ay tuluyang nabaliw matapos malaman na makukulong ng habambuhay ang kanyang anak at iniwan siya ng kanyang anak na babae. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa mga kalsada ng Maynila, nakasuot ng mga lumang basahan, at nagsasalita mag-isa tungkol sa kanyang mga di umanong kayamanan na ninakaw. Si Beatriz naman ay nabuntis ng kanyang nakatanan at binubugbog nito, namumuhay sa matinding kahirapan ang mismong buhay na palagi niyang pinandidirihan. Ang pamilya Vergara ay bumagsak sa politika. Si Senador Vergara ay inaresto dahil sa plunder at korupsyon na ibinunyag ng aking mga investigador, at si Clarice ay nabalitaang nagtatrabaho bilang isang hamak na waitress sa ibang bansa matapos ma-freeze ang lahat ng kanilang assets. Para sa akin, ang buhay ay hindi lang nagpatuloy kundi namukadkad. Pinamunuan ko ang Buenaventura Holdings at pinalago pa ito ng higit pa sa inaasahan ni Lola Corazon. Naging inspirasyon ako sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at panlilinlang. Itinayo ko ang Isabela Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng legal assistance at livelihood training para sa mga battered wives at single mothers. Sa aspetong pag-ibig, hindi ko inakalang matatagpuan ko ito muli. Hindi sa isang taong mapanlinlang, kundi sa isang taong laging nasa tabi ko at nagpoprotekta sa akin nang walang hinihinging kapalit. Isang hapon sa hardin ng mansyon, habang umiinom kami ng salabat, lumuhod si Gabriel sa aking harapan. Walang grandeng palabas, walang peking pangako, tanging isang simpleng singsing at isang pusong dalisay. Isabela, naging saksi ako sa pagbagsak at pagbangon mo. Hindi ako bilyonaryo, hindi ako sikat na arkitekto, pero ipinapangako ko, hinding-hindi kita itataboy sa gitna ng bagyo. Hahawakan ko ang kamay mo sa bawat ulan at bawat sikat ng araw. Pakakasalan mo ba ako? Umiiyak akong tumango at niyakap siya. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking kwarto at pinagmamasdan ang tahimik at payapang syudad, napagtanto ko na
Ang pinakamasakit na bagyo sa buhay natin ay hindi dumarating para sirain tayo, kundi para hugasan ang mga duming nakakapit sa atin at ihanda tayo sa mas magandang bukas. Ako si Isabella Buenaventura, dating naging biktima. Ngayon nag-iisang reyna ng sarili kong tadhana at ito ang aking kwento ng pagbangon at matagumpay na paghihiganti. Wala nang makakasakit sa akin dahil ang babaeng itinulak nila sa putik ay bumalik bilang isang delubyo na umalpas at nagbigay ng bagong pag-asa. Kinabukasan, habang hawak ko ang kamay ng taong tunay na nagmamahal sa akin at nakatingin sa maaliwalas na mukha ni Lola Corazon, alam kong ang bagyo ay tuluyan na ngang natapos. Narito na ang walang hanggang bukang liwayway. May mga kwento na natatapos sa trahedya, ngunit ang kwento ko ay nagtapos sa tunay na hustisya, pag-ibig, at tagumpay. Isang patunay na walang kasamaan ang magwawagi laban sa isang pusong pilit pinanday ng panahon at katotohanan. Dito nagtatapos ang luhang sinayang ko. At dito nagsisimula ang buhay na matagal nang inilaan para sa akin matatag, mayaman sa pagmamahal, at higit sa lahat, malaya.